Huwag! Isang malakas na tili ng isang babae ang narinig ko mula sa aking likuran. Dahil dito, muntik na akong mapatalon sa matinding gulat. Nakakabingi ang sigaw na iyon. Masakit sa tenga. Agad ko itong hinarap upang mapagsino. Isang babae na stansya ko ay kasing edad lang ni Uncle Joey ang tumambad sa aking harapan. Nakasuot siya ng maruming sleeveless shirt na tinernuhan ng puti ngunit nanlilimahid na palda. Walang ano-ano'y napaatras ako sa takot nang makita ko ang kanyang itsura. Normal naman siya kung titingnan, subalit lubos akong nabahala nang makita ko ang napakalaking peklat na nakamarkas sa kanyang liig. Labis ang pangangatog ng aking katawan. Paano naroon ang ibang tao sa bahay na ito? Ngayong ang buong alam ko'y kami lang ni Uncle Joey ang naririto. Huwag kang matakot, Iha. Sambit niya sa maamong tinig. Doon kayo napansin na maamo niyang mukha. Pamangkin ka ba ni Joey? Kumalma ako nang banggitin na niya ang pangalan ni Uncle Joey. Nakahinga ko ng maluwag. Ang akala may kababalaghan ang nagaganap sa bahay na ito. Subalit na ang mapagtanto kong kilala niya si Uncle Joey. At marahil ay kilala rin sila nito. Napanatag ang aking kalooban. Sino ho kayo? Utal kong tanong. Kami ang kinuhang bantay ni Uncle Joey mo dito. Nakangiti siyang bahagyang lumapit sa akin. Ganoon po ba? Muling nabaling ang tingin ko sa cabinet na nasa ilalim ng lababo. May bata po kasing pumasok dito. Hayaan mo lang siya. Anak ko siya. Kalmado lang siya. Tanik na lang ang itawag mo sa kanya. Bakit hindi po siya makahinga sa loob? Okay lang. Kapag nakatulog na siya dyan, ay ilalabas ko rin siya. Magwawala kasi yan kapag pinilit ko siyang palabasin dyan ngayon. Hindi man ako komportable, subalit pinilit ko pa rin gantihan siya ng ngiti. Anong pangalan mo, Iha? Tanong niya. Mira po, matikrit kong tunog. Ako si Annie. Tawagin mo na lang akong Aling Annie. Tinanguan ko lang siya bilang tugon sa kanyang sinabi. Pagkatapos naming magpakilala sa isa't isa, tinulungan niya akong maglinis ng buong bahay. Isang oras na ang lumipas, ngunit wala pa rin si Uncle Joey. Hindi naman ako nainip dahil madaldal si Aling Annie. Hindi siya nauubusan ng kwento at mukha rin siyang mabait. Ayon sa kanyang kwento, ang ina niyang si Aling Aming ang dating tagapagbantay ng bahay na ito. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ina, ipinaubaya na sa kanya nina Uncle Joey at Nanang pamamahala ng naturang bahay. Bilang kapalit, buwan-buwan naman siyang pinadadalhan ni Uncle Joey ng pera. Kung hindi ako nagkakamali, anak ka ni Clarice. Clarice Villaverde. Tanong niya sa akin habang nakaupo at nagpapahinga matapos ang mahaba-habang paglilinis. Opo, pero Clarice Santos na po siya ngayon. Oo nga pala. Nakapangasawa nga pala siya ng lawyer. Si Atty. Santos ang dad mo ano? Tanong niya habang nakatanaw sa bintana. Opo, matibid kong tugon. Ang mahalaga ay Villaverde ka pa rin. Nakangiti niyang komento. Maya-maya pa'y lumabas na rin si Tanik mula sa cabinet sa ilalim ng lababo. Sa totoo lang ay nag-alala ko nang malaman kong madalas niya iyong ginagawa. Matibay ang cabinet na iyon at sa tingin ko'y wala iyong butas. Kaya naman hindi ko maisip kung paano niya nagagawang huminga sa loob. Nang tuluyan ang makalapit si Tanik sa amin, ay umakap ito kay Aling Annie. Alam mo ba, Iha, ang mga Villaverde ang pinakamayaman noon sa probinsyang ito. Ang lolo mong si Emilio Villaverde, na tatay ni Joey at Clarice, ay kamuntik nang maging pinuno ng probinsyang ito. Huminto siya ng bahagya, pero isang araw, bigla na lang nawala si Emilio. Pati ang mga trabahador at ilang kawaksi ay bigla ring naglaho. Bigla siyang naging seryoso habang nakatingin lang ako sa kanya na ng mga oras na yun ay kasalukuyan namang pinupunasan ng pawis si Tanik. Sina Clarice at Joey lang ang naiwan dito sa mansyon. Mabuti na lang at may isa pang kawaksi na siyang tumayo bilang magulang nila. Bigla na namang nagbago ang mood niya. Talaga po? Pero ilang taon lang ang lumipas matapos nilang magtungo sa Maynila. Naglaho rin parang bula ang kawaksing iyon. Iniwan din sila. Bahagya siyang ngumiti. Sa kabila noon, natagpuan pa rin ni Clarice at Joey ang mga makakatuwang nila sa buhay. Nang sabihin na yun ni Aling Annie, tila nakaramdam ako ng bahagyang pagkarot sa aking dibdib. Oo nga pala, asawa ni Uncle Joey ang tita Laurie ko at nagkaroon sila ng isang anak, ang pinsan ko. What am I thinking? Dahil sa relasyong namamagitan sa amin ni Uncle Joey, kirida tuloy ang tingin ko sa sarili ko. Pero wala na po sino tita Laurie at ang anak nila, hindi po ba? Kusang lumabas iyon mula sa aking bibig. Oo, Iha. 10 taon na ang nakalilipas simula nang paslangin sila. Mabuti nga at hindi nabaliw si Joey
dahil sa pagkawala nila eh. Sa hindi ko malamang dahilan, tila nakaramdam ako ng pagkainis dahil sa pinagsasabi niya. Hindi ko maatim na pag-usapan ang pamilya ni Uncle Joey. Dahil dito minabuti ko na lamang na ibaling sa ibang bagay ang aming usapan. Would you mind if I ask, ano pong nangyari dyan sa leeg niyo? Saan niyo po nakuha ang peklat na yan? Biglang naging mailap ang kanyang mga mata. Iha, tutuloy na kami ha. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay eh. Maiiwan ka na namin. Agad niyang binuhat si Tanik at dali-daling lumabas ng bahay. Tila nagmamadali siya, kaya hindi ko na siya inawat pa. 2 oras na ang nakalilipas, subalit wala pa rin Uncle Joey. Lumipas ang 3 hanggang 4 na oras, subalit hindi pa rin siya dumarating. Dahil sa matagal-tagal na paghihintay, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako dahil sa sobrang pagod. Napabalikwas ako ng bangon ng maulinigan ko, ang malakas na tunog na iyon. Ano ang tunog na iyon? Saan kaya yun nagmumula? Muli ko yung pinakinggan subalit katahimikan ang nanaig sa paligid. Marahil ay guni-guni ko lamang iyon. Muli akong bumalik sa aking pagkakahiga. Napaangat ang katawan ko mula sa aking kinahihigan nang muling magsimula ang pagkabulabog na tunog. Tila magigiba ang mga dingding sa sobrang lakas nito. Nagmumula ito sa dingding malapit sa kanilalagyan ng kamang hinihigaan ko. Tumayo ako at lumayo mula rito. Mula sa aking kinatatayuan ay nahagip muli ng aking paningin ang linya ng mga langgam na kanina lapang ay sinupil ko na. Patungo na naman ang mga ito sa butas ng dingding na, oh my God, napatras ako mula sa aking kinatatayuan nang magsimula na naman ang tunog. Para talagang binabayo ang naturang dingding dahil hindi ko naman pigilan ang aking takot. Dali-dali akong nanakbo patungo sa ibaba. Hindi ko na nakayanan pang manatili sa loob. Lumabas ako ng bahay sa pagbabakasakaling mula roon ay makikita ko ang pinagmumula ng ingay. I was shocked nang makita kong napakalaki pala ng bahay na ito. Kung titingnan mula sa labas gayong hindi naman ganun kalawak kapag nasa loob na. Pinagmasdan at sinuri ko ang ikalawang palapag ng bahay. Pumukaw sa aking atensyon ang mga naglalakihang bintana na kung titingnan mula sa loob ay hindi naman ganoon kalaki. Bigla kong naalala ang sinabi ni Nana. Tulad ng nasabi niya, napansin kong 5 ang bintana sa itas na nangangahulugang 5 rin ang kwarto roon. Bawat bintana kasi ay katumbas ang isang kwarto. Sa gitna ng aking pag-isip, naalala ko na 4 lamang ang kwartong nilinis namin ni Aling Ani kanina. Paano nangyari nga 4 lamang ang kwarto? Yung 5 ang bintana sa ikalawang palapag. Muli kong binilang ang mga bintana. Sa pagbabakasakaling namamatikman na lamang ako. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang kwarto. Mabilis akong pumasok at umakyat sa ikalawang palapag ng bahay upang bilangin naman mula sa loob ang mga kwarto. Tinungo ko ang unang kwarto, ang ikalawa at ang ikatlo. Pagkatapos nun ay ang ika-4 at wala na. Bakit ganun? 4 lang ang kwarto kung bibilangin mula sa loob. Kung gayon, para saan ang ika-5 bintana kung wala namang kasunod na ika-4 na kwarto? Mira, isang tinig ang aking narinig. Mahila lang ito, ngunit rinig na rin ko. Dahil dito lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib. Mira, iyon na naman ang tinig na siya ko ring narinig, ngunit mas malakas ito kumpara sa nauna. Mira, palakas ito ng palakas. Napatras na ako. Mira, mas lumkas pa ito at tila papalapit na sa akin. Mira, sa sobrang lakas ng sigaw na iyon, ay hindi ko na napigilang mapatakbo sa dulong kwarto. Agad kong isinara ang pinto. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya naman napasandal na lang ako roon habang hinihingal. Malalim ang bawat paghinga ko at tagaktak pa rin ang aking pawis. Ilang sandali pa'y nawala na ang nakakabagabag na boses. Nang tuluyan na akong kumalma, nanlalata akong napaupo habang napasandal pa rin sa pinto. Muli akong nakaramdam ng takot dahil sa isiping hanggang ngayon ay wala pa rin si Uncle Joey. Dahan-dahan akong tumayo. Takot na takot man ay unti-unti ko pa rin binuksan ang pinto upang lumabas at alamin kung saan ang gagaling ang tinig na iyon. Marahan, nanginginig ako. Dahan-dahan. Heto na. Bulaga. Napatili ako ng isang malaking lalaki ang agad na sumunggap at yumakap sa akin. Kumagigiksi ng malakas nang makita niya ang takot na takot kong itsura. Uncle Joey, nagulat ba kita? Nakangisi niyang tanong. Bakit ang tagal mo? Mangiyak-iyak ko namang tugon sa bayakap sa kanya. Di ko akalaing mahirap na palang sumakay pa uwi eh. Pero huwag kang mag-alala. Marami akong pinamiling pagkain. Good for 3 days. Nakayakap din siya sa akin. Ha? Oo, Mira. Sa Lunes kayo ng madaling araw umuwi ha.
Ako nang bahala sa nana mo. Sigurado ka, Uncle? Oo, akong bahala. Pa-birthday ko ito sa'yo. Pilyo ang ngiti niya sa akin. Pagkatapos nun ay bumaba na kami upang kumain. Nang makababa na kami, agad kong tinignan ang mga pinamili niya na nakalagay sa ilang supot. May martilyo, kadena, palakol at kandila bukod sa ilang instant food na naroon. Nakakapagtaka man ay nagkibit-balikat na lang ako kung bakit kailangan niya ang mga ganitong kagamitan. Matapos namin kumain ay nag-uusap kami sa kwarto. Uncle Joey, ilan ba talaga ang kwarto rito? Tanong ko sa kanya. 5. Kampante niyang tuon. Pero 4 lang eh. Oo, 4 lang yata. Hindi ko na matandaan eh. Lumabi siya sa akin. Ang gwapo niya talaga kapag lumabalabi siya ng ganun. Pero nung binilang ko mula sa labas, Mira, nakapagpahinga ka ba ng gusto? Hindi na niya pinatapos pang sasabihin ko. Ngumisi siya sa akin at tanamuan ko lamang siya. Maya-may nag-umpisa na siyang kumilos. Hinalikan niya ako sa mga labi, pababa sa aking leeg. Uncle Joey, dumaan pala rito yung katiwala niyo. Naiilang ako sa ginagawa niya. Oo, si Aming. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa sa akin. Hindi, please Mira, just focus, okay? Huminto siya at saka niya ako tinitigan. Napayuko ako. Natatakot akong baka magalit na naman siya kapag muli ko siyang tinanggihan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Naglakbay ang kanyang mga labi pababa sa aking leeg hanggang unti-unting tinatanggal ang butones ng suot kong sleeveless shirt. Uncle Joey, kanina ay may malakas na katos akong narinig mula sa likuran ng dingding na iyan. Baka may inaayos lang ang kapitbahay natin sa kabila. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Pero Uncle, wala naman tayong kapitbahay. Ano ba, Mira? Huminto muli siya. Gusto mo ba o ayaw mo? Kasi Uncle, hindi pa ako handa. Isang malakas na sampal ang sinalo ng aking mukha dahilan para mapahiga ako sa kama. Agad siyang kumala sa akin at padabog na tumayo. Shit! Hanggang kailan mo ba ko titigangin ha? Galit na galit niyang itinumba ang malaking aparador na siya namang tumama sa dingding. Ilang buwan na tayong mag-on pero ni minsan na hindi mo ako pinatikim. Isinalapak niya ang pinto ng kwarto at tumalilis palabas. Hindi ko na napigilang mapaiyak lalo na nang matuklasan ko ang pagdurugo ng aking mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nagalit siya sa akin ng ganon katindi. Napatulala ako. Hindi ko akalain na magagawa niya akong saktan. Oo nga't lalaki siya. At may pangangailangan. Ngunit masyado pa akong bata para sa ganong bagay at kailangan niyang intindihin iyon. Naramdaman ko ang kanyang pagsibat. Marahil ay sabayan ng kanyang tungo. Hindi ko akalain na ganon katindi ang epekto ng pagtangi ko at magagawa niyang iwan ako sa lugar na ito ng mag-isa. Nanangis ako dahil sa tindi ng sama ng loob ko sa kanya. Tigalgal ako at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Si Uncle Joey ba talaga iyon? Ibang-iba siya ngayon. 1 oras ang lumipas hanggang sa naging 2. Sumapit na ang gabi subalit hindi pa rin ako binabalikan ni Uncle Joey. Marahil labis ang kanyang sama ng loob sa akin. Ilang sandali pang lumipas at napagpasyan ko nang bumangon mula sa pagkakatalokbong sa kama. Nagulat ako nang makita kong madilim na pala. Napansin ko rin tila walang kuryente ang buong kabahayan. Anyway, hindi naman ako takot sa dilim. Tinignan ko ang aking cellphone at doon ko nalaman na wala ring signal sa lugar. Dahil wala naman akong dalang flashlight, iyon na rin ang nagsilbi kong ilaw upang makuha ang mga pinamili ni Uncle Joey. Agad ko namang natagpuan ng kandila at pusporo. Sinindihan ko ito upang kahit papano'y magliwanag. Hanggang ngayon ay nililimik ko pa rin ang mga nangyari. Nakakintal pa rin sa aking isipan kung paano ko sinaktan ni Uncle Joey. Hindi ko lubos maisip na nagawa niya sa akin iyon. Bumaba ako upang maglagay ng ilaw doon at ako'y muling natigilan nang makita kong muli si Tanik na patakbong nagtungo sa cabinet sa ilalim ng lababo sa kusina. Marahil ay matutulog na naman siya roon. Nagkibit-balikat na lamang ako at hindi ko na sinita pa. Pero nasasaan kaya si Aling Ani? Nang masindihan ko na ang kandila ay bumalik na ako sa aking kwarto. Pagpasok ko sa loob ay napansin ko ang pinsalang dulot ng malaking aparador na itinumba ni Uncle Joey sa dingding. Nasira at nabutas ang dingding ng kwartong gawa sa kahoy. Marahan kong itinulak ang aparador palayo sa nasirang dingding. Habang ginagawa ko yun, ay nalaglag mula sa loob nito ang isang photo album na puno ng aplikabook. Bago ko man iyon makuha, ay muli na namang umalingaw sa uong masangsang na amoy. Nakakasulasok iyon at masakit sa ilong. Haabutin ko na sana iyon nang mapansin ko ng masinsinan ang nabutas sa dingding. Tama ang hinala ko. Nagawa ito sa makapal na plywood. Nang silipin at ilawan ko ito,
ay labis kong inagalulat ang aking nakita. Oh my God! Natanaw ko mula sa butas na ito ng malawak na espasyong sa tansya ko ay kasing lawak ng kwartong tinutulugan ko. Maging ang sahig nito't kisa may katulad rin. Mayroon din itong bintana na tulad ng sa ibang mga kwarto. This is it. Ito marahil ang pang-5 kwarto. Patakbo akong bumaba upang kuhanin ang isa sa mga bagay na ipinamili ni Uncle Joey, ang martilyo. Nang makabalik ako sa kwarto ay sinimulan ko ng pukpukin ng dingding. 1, 2, kulang pa, 3. Sa pagkakataong ay nagbungpars ako nang ipinukol ang martilyo sa naturang dingding. Matapos ay yun ay agad naman iyong bumigay at nawasak. Sapat na ang laki lamang ng butas ang nagawa ko upang ako'y makapasok. Bitbit ang aking kandila ay maingat akong pumasok. Habang papasok ako sa loob, ay mas tumatapang nakakasok ang amoy. Inilawan ko ang buong paligid at napansin kong katulad lamang din ito ng mga una-unang kwarto kong sa pagbabatayan na iyang estilo. Ngunit ang ipinagtataka ko ay kung bakit ito nakakubli. Ano kaya ang nakatago rito? Muli kong inilibot ang aking paningin sa buong kwarto. Sa puntong iyon ay hindi ko na nagawang humakbang mula sa aking pagkakatayo. Sinubukan kong sipatin kung saan posibleng nagmumulang mabahong amoy, subalit wala akong makitang anumang pwedeng pagmula niyon. Nang aalis na ako sa lugar na iyon, ay bahagyang nahagip ng aking paningin sa tulong ng liwanag na nagmumula sa kandila ang isang kahina-hinalang bagay sa isang sulok. Ano iyon? Kinutaban ako ng masama pagkakita pa lamang sa bagay na iyon. Nangangatog man ay muli kong inilawan upang mas makita ko pa ng mabuti. Nang matutukan ko na ito ng liwanag, agad akong napaatras ng dahil sa matinding takot. Oh God, bahagya akong nabitawan ang hawak kong kandila. Ngunit natili ang ningas nito. Nanginginig man ay muli ko itong dinampot. Muli kong tinutukan ng liwanag ang bagay na aking naaanhil at marahan kong inilapit dito ang kandila. Tao? Hindi. Pero parang tao. Oo nga, isang tao. Isang bangkay. Naaagnas ng bangkay ng tao. Napapikit ako at napatili. Gusto ko mang tumakbo, subalit hindi ko magawang tumayo. Habang nakapitkit, ay saka ko lang namalaya nag-uunahan pala ang luha sa magkabila akong mata. Marahan, muli akong nagmulat. Hindi ito guni-guni lamang. Bangkay nga ng isang babae ang aking kaharap. Saglit na wala ang aking takot nang pakatitigan ko ito. Bahagyang nakadikit ang ulo nito sa dingding na tila ba inintog ito ng napakalakas at ng maraming beses. Bakas din ang malaking laslas nito sa leeg na isa marahil sa dahilan ng pagkamatay nito. Ito ba ang dahilan ng malalakas na lagabog na narinig ko noong isang araw na siyang gumising sa akin? Ilang sandali pa ay napansin ko rin ang mga langgam na unti-unting kumakalat sa paligid. Ito marahil ang dahilan kung bakit kahit anong gawin kong pagpuksa sa mga ito, ay hindi pa rin sila maubos-ubos. Nabubulok na ang bangkay, kaya hindi imposibleng pagpiestahan ito ng mga langgam. Dahil sa matinding takot, ay nagawa ko ng kumilos palabas sa butas na aking nilikha. Automatic kong kumilos ang aking mga kamay at nagawa pang damputin ang photo album. Matapos yun ay patakbo akong bumaba. Wala akong ibang nasa isip kundi ang makalis sa lugar na ito. Ngunit bago ko tulong yung tunguhin ng pinto palabas, ay bigla kong naalala si Tanik na kanina lamang ay pumasok sa cabinet sa ilalim ng lababo. Tanik, sigaw ko sa kanya. Tanik, halika na. Patakbo kong tinungo ang kusina at agad na binuksan ng cabinet. Kukunin ko si Tanik at sabay kaming aalis sa lugar na ito. Hindi ko siya maaaring iwanan rito ng mag-isa. Subalit nang buksan ko ang cabinet, ay isang masangsang na amoy ang bumugad sa akin. Oh my God, help me please. Napatras ako at napalupagi dahil isang bangkay ng bata ang tumambad sa akin. Inaagnas na rin ito. Sa itsura nito ay tila ba pinagpilitang isiksik doon ng kanyang katawan. Kahindik-hindik ang itsura ng bata at halos hindi na rin maaninag ang mukha nito dahil halos magkalasog-lasog na ang kanyang katawan dahil marahil sa tagal ng pagkakatago sa loob. Takot na takot man ay hindi ko naman nabitawan ng kandilang hawak ko. Sa puntong iyon, ito na lang nagsisilbing kasama ko sa mga kahindik-hindik na pangyayaring aking naranasan. Subalit makalipas lamang ilang saglit, nabitawan ko nito, subalit nanatiri pa rin buhay ang apo nito. Inilapit ko sa photo album ang kandilang hawak ko upang ilawan ang larawan. Totoo ba ito? Picture ito ni Aling Ani at Tanik habang magkayakap. Subalit isang bagay ang kinagulat ko sa naturang larawan. Ang lalaking nakayakap sa kanila, si Uncle Joey. Pinuklat ko ang photo album at ganoon lamang ang aking pagkagulat nang makita ko sa bawat larawan ni na Aling Ani at Tanik kasama si Uncle Joey. Lalo akong napaluhan nang mabasa ko ang mga salitang nakauhit
sa likurang pabalat nito. Joey and Laurie Ann Villaverde, a happy family. Subalit ilang sandali pa, Mira, isang tinig ang otomatikong nagpalingon sa aking likuran.